patungkol dito kay Digong. So, akala ko mga kababayan na talaga naman kasi alam naman natin na si Digong ay isang abogado, isang mayor, isang piskal, isang presidente, tapos ngayon nakakulong. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, ganito po siya. Isang abogado, binigyan ng award na tinatawag nilang Golden Pillar Award. Tama ba, Golden Pillar? Mga kababayan, Golden Pillar Award. So ngayon mga kababayan, yung Golden Pillar Award niya na natanggap niya mga kababayan ay alam nyo ba na ang Golden Pillar niya award ay tawag dito binigay ng tawag diyan yung IBP. Anong meaning nga ng IBP mga kababayan, 'di ba? Yes, Ma'am Lisa Santiago. Ano ata Integrated Bar of the Philippines? Ano ba IBP? Yan ba 'yon ibig sabihin? Integrated Bar of the Philippines. Ngayon mga kababayan, nakarating sa akin. Actually matagal na 'to eh. Matagal na 'to na may award daw si Digong. So ngayon, mga kababayan, nagulat lang po ako. Kasi yung award na yun, merong isang abogado, mga kababayan, ayan po oh. Ayan, so ang pangalan ng abogado ay si retired Judge Minrado Paredes, no? Integrated Bar of the Philippines. Oo, IBP. Ngayon mga kababayan, Integrated Bar of the Philippines Davao Chapter nagbigay ng award kay Digong ng Golden Pillar, no? So ngayon mga kababayan, yung IBP po ng Maynila, parang nag-ano ata sila, kinundina yata nila na kung bakit binigyan si Digong ng award. Bibigyan ka ng award pagiging abogado, pero nandoon nakapiit ka ngayon kulungan dahil sa crimes against humanity. 'Di ba? So ngayon mga kababayan, malaking insulto po 'yun sa mga abogado, malaking ano po 'yun, malaking tawag dito kabastusan according sa IBP national dito sa Pilipinas. So ngayon mga kababayan, ito na binigyan itong si retired Judge Minrado Paredes. Ngunit mga kababayan ay binalik po niya. Wicked Empath, hello po. Binalik po niya, mga kababayan, itong naturang award. Di ba? Binalik po niya. So ngayon ito po, his regime was characterized by the role of the gun, not the law. Sabi ni retired Judge Minrado Paredes. So ito po ang nakalagay mga kababayan, no? Pindutin ko lang po kasi ito po ay isang balita na na-post no sa page. Ito po siya si Digong tapos si Minrado Paredes, yung dating retired judge na nakatanggap ng award na katulad kay Digong. Binalik niya po, Ma'am Lisa Siar, binalik niya yung award kasi bakit? Ito pong kadahilanan. Pakinggan natin ha. Kasi insulto po kasi mga kababayan na binigyan siya ng award, tapos yung award na binigay sa kanya, pareho kay Digong. So ngayon mga kababayan, yung abogado, sabi niya, bakit ako nagkaroon ng award na pareho kay Digong, hindi naman ako kriminal? Nakaka-insulto, nakakabastos. Bakit mo ko bigyan ng award na pareho kay Digong? Samantalang, hindi naman ako pumatay. Hindi naman ako nakakulong sa ICC. Kaya mga take note ha, abogado yan, judge yan. Binalik ang award, nakakahiya. Kasi bakit? Bibigyan ka ng award, tapos yung kapareho mo ng award nakakulong, di ba? Tapos kriminal. O di, ngayon, kababayan, sobrang nakakahiya. Kaya ito po ang nangyari. Ito po ang nangyari mga kababayan. Ibinalik ng... Ito basahin ko lang, natatawa ako. Kasi nakakahiya talaga. Biruin mo, bigyan ka ng award, tapos pareho kay ni Digong ng award, tapos si Digong kriminal nakakulong, tapos ikaw gumawa ka ng kabutihan sa bayan, kasi isa kang judge, tapos pareho kayo ng award. Biruin mo, nagka-award si Digong pareho sa award mo, tapos kriminal si Digong, ikaw hindi. O talagang binalik. Ito mga kababayan. Oo, Ma'am Ginger T, marami dito, may sigbin pa nga eh. Ito, sabi ng The World Tonight.
Ibinalik ng retiradong hukom na si Minrado Paredes ang iginawad sa kanya na Golden Pillar of Law Award ng Integrated Bar of the Philippines or IBP matapos matuklasan na iginawad din kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang parehong award. Naku po, nagdesisyon si Paredes na ibalik ang plaque of recognition dahil hindi umano siya naniniwala na former President Duterte has upheld the ideals of justice, integrity, and the rule of law. Ngayon, kaugnay sa nangyaring war on drugs campaign ni Digong, iginiit ni Paredes na wala umanong rule of law kung human being are killed without due process. Ayan na. Ayan na nga ang sabi, mga kababayan. So ang sabi niya, wala daw rule of law ang pagiging presidente ni Digong at pagiging abogado ni Digong. Iginiit ni Paredes na wala umanong rule of law kung human beings are killed without due process, di ba? Kaya sa totoo lang, mga kababayan, sa mga nagbigay ng award kay Digong, mahiya-hiya naman po kayo. Biruin nyo isang judge, di ba? There is no justice and due process if drug suspect are killed, like stray dogs in the street. Para daw mga aso lang na gala sa kalye, yung mga askal na binapatay lang. Dagdag pa niya. So ito po, mga kababayan, yung sinabi ni Paredes, ni Judge or retired Judge Paredes. Sabi niya, his regime was characterized by the rule of law, rule of the gun, not the law. As extrajudicial killings and other violations of human rights were rampant. Diba? Kita ninyo, mga kababayan, nakakahiya. Nakakahiya po talaga. Bakit? Biruin mo, mga kababayan, katulad niyan. Congratulations, Kent Garcia. Meron kang award na tawag dito, isang kalibugan award. Pareho yan sa award ni Digong. Ay putang ina, hindi talaga ako papayag, hindi naman ako malibog. Wala naman akong jowa na 13. Diba? Diba, Sir Ma'am Pauline Villanueva? Ken Garcia, congratulations! Giving you the plaque of recognition with the Kalibugan Award 2025. Syempre magre-react ako pareho kami ng award ni Digong, Kalibugan Award. Paano Kalibugan? Hindi, wala naman akong jowa 13. Diba? At pangalawa, wala naman akong titi na pinapictura ng nurse tapos ipopost at ipakita ni Marlica. Diba? Kahit naman ako, mga kababayan, ibalik ko talaga. Award of Mangkanors, sabi ni Jenju. Diba? Kita nyo yan? Kahit ako ibalik ko. Ay putang ina, ba't idadamay ninyo ako? Bibigyan nyo ko ng award, tapos yung nakatanggap ng award, kriminal, nakakulong, tapos crimes against humanity. Diba? Kasi yun ang katotohanan, mga kababayan. Kaya sa totoo lang, ako natatawa kanina magpinabasa ko to. Sabi ko, tragis na yan, anak ng patete. Sabi ko, bakit ganun? Nakakahiya naman yung ganun, 'di ba? Yung gumawa ka ng kabutihan para sa bayan, 'di ba? Yung mga inosenteng tao, tinutulungan mo, ginagabayan mo sa pamamagitan ng iyong skills, sa pamamagitan ng iyong pag-aaral bilang abogado, ipagtanggol mo yung mga nasasakdal, di ba? Tulungan mo yung mga inaapi, tapos magugulat ka, magkaroon ka ng award pareho kay Digong, tapos si Digong kriminal, ikaw hindi. Malamang sa malamang ibalik mo yun, di ba? You won Golden Pillar being the great example of being a great human, di ba? Human being that follow the law, totally opposite of criminals of crimes against humanity. Kaya nga, di ba, a wicked empath, nakakasira ng imahe. Kita nyo yan? Saan ka nakakita ng abogado tapos pinagbumura mo yung Panginoon? Di ba? So, saan ka nakakita ng abogado tapos yung mga kababaihan pinagbabastos mo, pati madre? Kita ka, isang madre, hinostage tapos nirip ng mga rebelde, o sasabihin mo, kasayang? Kasayang talaga kasi nung nakita ko ang ganda. Parang artista sa Amerika, kaya sabi ko pinipilahan. Dapat si Mayor muna ang una. Si Mayor dapat ang una, ay bago kayo, gagwapa. Ang sabi niya, gwapa. Murag artista. Tapos magkakaroon ng Golden Pillar Award. Aba, kalukuhan. Ako niyan, sindihan ko yan, itapon ko yan sa kalsada. Biyak-biyakin, apak-apakan ko, ihulog ko sa kanal, di bali na magbara. Di ba?
Ay, nako. Oo. Sabi ni Nathan Hurtado Vlogs, Nathan Hurtado Vlogs, wag lang magnakaw sa kaba ng bayan. Eh, yun nga ang problema, Nathan eh. Kriminal ka na, nagnakaw ka pa. Kasi do you think, Nathan, si Digong hindi ba nagnakaw ng pera sa kaba ng bayan? Do you think? Tanungin kita, Nathan. Actually, kung hindi ka man DDS, do you think si Digong hindi nagnakaw ng pera sa kaba ng bayan? Kasi pagkakaalam ko, Nathan, si Digong wala siyang business. Kasi ganito yan, Nathan eh. Tanungin kita, Nathan, ano po ang business ni Digong? Ni Rodrigo Duterte? Ano po ang business niya? Ngayon, pag sinabi mong may business siya 7-Eleven, sa apo niya po yan, hindi po yan sa kanya. So, do you think, saan nakikita ng daan-daang milyon na pambayad sa abogado niya ngayon kung hindi siya nagnakaw? 'Di ba? At bakit yung mga nilabas ni Trillanes na mga dokumento ay ayaw niyang pumirma? 'Di ba? Ayaw nga niya pumayag buksan ang kanyang bank account. So do you think anong meron? 'Di ba? Kapag ang pera ng isang public official or government official ay hindi tugma sa kanyang kinikita, 'di ba? Kapag hindi tugma sa kanyang kinikita at sumusubra sa kanyang kinikita, ang tawag po doon ay unexplained wealth. So ngayon, bakit ka nagkakaroon ng unexplained wealth? According sa batas, sa Philippine law, na kapag ikaw ay isang public official or government official, kapag ang kita mo ay hindi tugma sa kinikita mo at lumalagpas, ang tawag po dyan ay meron kang unexplained wealth or hidden wealth. Sa madaling salita, ninakaw mo po yun galing. 'Di ba? Ganun po yun. Oo. Ma'am Lynn Sudo, Miguel Love, shout out po. Ganun po yun. Kapag meron kang pera na sumubra sa kinikita mo bilang opisyalis ng gobyerno, ang tawag doon ay ill-gotten wealth. So ngayon, kung hindi mo ma-explain kung saan mo yan galing, malamang sa malamang, nakaw. Bakit? Kaya siya nasasabi na nakaw or direct na ninakaw. Bakit, mga kababayan? Kasi kung meron kang ganyang kalaking halaga tapos hindi mo i-declare at hindi mo sinabi kung saan galing, malamang sa malamang hindi ka nagbayad ng tax. 'Di ba? Kasi kung meron kang pera na sobra-sobra, tapos dineclared mo 'yan, tapos sabihin mo may negosyo ka, ibig sabihin dineclared mo, nagbayad ka ng tax. So ngayon na hindi mo dineclared, so hindi ka nagbayad ng tax. Ang tawag doon, ninakaw mo. 'Di ba? Yun. Oo, may nag-iyakang DDS yan, no? Si Anton Lee. Anthony Lee ba yan? Kasi gano'n lang nakasimple yan. Government official ka. Ang sahod mo 200,000 a month. Tapos, sa isang taon, di ba, meron kang 200,000, di ba? So, 2.4 million sa isang taon. Ngayon, ang pera mo ay umabot ng 1 billion. So, saan galing yung sobrang napakalaki tapos hindi mo dineclared? So sa madaling salita, kung hindi mo dineclared, hindi ka nagbayad ng tax. Sa madaling salita, nakaw galing. 'Di ba? Tapos bibigyan ka ng award kasi abogado ka. Tapos yung kapwa mo abogado makatanggap ng award. So anong sasabihin ng kapwa mo abogado? Hala, yung award ko pareho kay Digong, tapos si Digong nagnakaw. Eh di ba? Eh di ba nakakahiya yun? Di ba? Sir, hindi pwede rin kita tawaging mapanghusga. Hindi po siya mapanghusga ang matawag mo dyan. Kasi according sa batas, na kapag may pera ka na hindi mag-match sa pera na sinasahod mo at wala kang i-declared na negosyo, ang ibig sabihin yan ay ill-gotten wealth. Bakit siya sinasabing ill-gotten wealth or nakaw? Kasi bakit? Hindi mo dineclared, hindi ka nagbabayad ng tax. Di ba? Kasi kung dineclared mo yan, hindi siya matatawag na ill-gotten wealth. Kasi nag-declared ka na may business ka, kaya kumikita ka ng ganyan. So ibig sabihin, dineclared mo yan, may business ka, kumikita ng ganyan, nagbayad ka ng tax. May BIR ka. Ngayon, kung wala kang BIR, tapos ang pera mo ay bilyones, tapos ang sinasahod mo ay 200,000 lang naman a month, so paano nangyari yun? So ang tawag doon, ill-gotten wealth or unexplained wealth. So sa madaling salita, nakaw. Di ba yan ang ini-issue nila kay Marcos Sr. noon? Di ba yan ang issue kay Marcos Sr.? Napakarami niyang pera na hindi niya na-declared kung saan galing, hindi alam ng taong bayan. So ang sabi ng taong bayan, nakaw.
'Di ba? Kasi sir, hindi mo pa nga napatunayan kahit sa korte pang alam mong may ill-gotten wealth na tama po ba? Alam mo, GBC, kahit sabihin mo na hindi pa napatunayan sa korte, bakit ayaw nilang buksan ang kanilang salin? Sige nga. Sasabihin mo hindi ko pa napatunayan. So, kung ikaw sir, tanungin kita. Tanungin kita sir. Pareho tayo politician. Ako nag-declared ako ng salin ko or yung kinikita ko taon-taon. Tapos ikaw hindi ka nagde-declared. So anong iisipin ko sa'yo? 'Di ba? Anong iisipin ko sa'yo? Di ba required yan na bawat politiko ay meron kang i-declared na salin? Bakit ayaw mong i-declared? 'Di ba? Bakit ayaw i-declared? So sa madaling salita, may tinatago ka. At ba't mo itatago? Kung hindi ka gumawa ng masama. Kasi ang nagtatago, sir, ang nagtatago ng pera, sir, at ang nagtatago ng hindi nagbabayad ng tax, sir, ibig sabihin, sir, pag nanakaw yan, sir, katiwalian yan. 'Di ba? Nakakaloka. Pareho tayong politician, ako nagdi-declare ng salin, tapos ikaw hindi. So anong rason ba't mo itatago? Kung wala kang tinatago, i-declared mo. Wala namang, Diyos ko, kung ako lang milyonaryo ngayon o bilyonaryo, i-declared ko yan. Bakit? Hindi ko naman ninakaw. Kahit i-declared ko yan na bilyonis ang pera ko, 'di ba? Hindi naman yan pwedeng kunin ng gobyerno kasi pera ko yan eh. 'Di ba? Bakit, sir, kung bilyonaryo ka ngayon, sir, i-declared mo yan, may kukunin ko ba? Walang kukuha yan, pera mo yan, i-declared mong sa'yo yan eh. Ang tanong yan, bakit ayaw mong i-declared? So, ibig sabihin, galing sa masama. Di ba? Ganun yan. Napaka-simple lang, di ba? Oo. Bakit natatakot kang i-declare yung salin mo? Di ba? So, ibig sabihin, may tinatago ka. Kasi kung i-declared mo yan na sa'yo yan, sino bang kukuha niyan? Di ba? Halimbawa, ako ngayon sabihin ko, ito, bagong bahay ko, nabili ko, 4 million. I-declared ko sa BIR. Nagbayad ako ng amilyar. So, kukunin ba ng BIR to? I-declared ko sa akin eh. Nagbayad ako ng tax. Di ba? So, may mawawala. Ganun lang. Ganun ka-simple. Bakit i-declared mo ng tama, i-declared mo ng ayos? May kukuha ba? Sa'yo naman to? Di ba? Actually, ma'am, Amy Andres, hindi po ako masyadong nasigaw kasi sa totoo lang, pag sumigaw kasi ako umi-echo. Alam niyo, pag sumigaw ako, makikita niyo yung yung buong paligid, yung buong kabundukan. Ayun, nakita mo, bukas umaga, ipakita ko sa inyo yan. Bundok yan. 'Di ba? Buong kabundukan kasi nag-e-echo yung boses ko dun.